Hello, what's up, AG? Kamusta kayong lahat? Happy Sunday sa lahat. So, bago tayo pumunta dun sa ating Axie Classic, dadaanan din muna natin yung ating Axie Origin, kakamustahin natin dahil Mystic Era na ngayon. So, mag-craft tayo ng ating Mystic Runes and Charm. Pero, bago rin yun ay mag-ano muna tayo. May nakita kasi akong interesting na topic dito. So, pinost ito ng Axie Infinity. No? About ito dun sa Axie Score. So, paano mo daw mapapatas ang iyong Axie Score? Kasi, di ba, alam naman natin na yung BAXS, BAXS na exchange rate, nagde-determine ng kung ilan yung iyong Axie Score. So, dito, re-reviewin natin yung bago nilang update at bibigyan natin ng analysis kung ano bang magiging epekto na to at pwede maging problema na to in the future, no? Once na hindi na-execute to na maayos. Meron lang akong mga konting theory lang naman to, hindi naman to sigurado, pero pwedeng makatulong sa inyo para maisip niyo kung paano yung gagawin nating move sa mangyayari na to. No? So, basahin natin. So, nandito tayo sa Axie Infinity. So, ito yung kanilang post. Punta tayo doon sa kanilang blogspot. Ayan, so Axie Score update. So, pinaliwanag dito yung mga key points. Basahin natin. What's an Axie Score? Lunasia is the digital nation of gamers with a massive multi-million access community treasury. So, yung Axie Score daw, nire-recognize daw ng mga community member. No? Tapos dito, ang naka-highlight is high Axie Score is equal to more influence in the Lunasian future. So, kailangan yung i-take note yun. I-note natin yung hinighlight nila na yun na high Axie Score is equals to more influence in Lunasia's future. What can I do to my Axie Score today? So, sabi dito is voting power. So, yung pa lang ang doon pa lang nagagamit dahil wala pa naman yung BXS eh. Kasi sa BXS is yung exchange rate, no? However, we're excited to experiment with more application including AXS staking modifiers, early access to the games, and more. So, yun nga. Gusto nilang implement yung AXS staking modifiers. Hindi ko pa masyadong, yung modifiers na yun. Ano yun? Tataas ba o bababa yung stake? Early access to games. So, yun nga. Meron kasing mga certain na mga lalabas sa bagong laro. No? So, pwedeng kapag mataas ang iyong Axie Score is isa ka doon sa mga sa pwedeng makapag-try ng mga bagong laro na yun. So, anong bago ngayon? Yung Axie Score formulas. We updated the look, feel of your Axie Score page on Up.Axie. So, we're releasing 4 new badges soon. So, ito lang yung mga history lang naman ito. Axie Score, bakit kailangan siya? Yun nga, it's a community of real people around the world. It has a multi-million access community treasury. It's the backdrop of brand with iconic lore, collectibles, and more. Above all, Lunasia belongs to its people. Sa simpleng lang naman, sa simpleng explanation lang, yung Axie Score mo, nagde-determine kung gaano kabigat yung na kukontribute mo sa Lunasian ecosystem, no? Kasi syempre, the more na nagpa-participate ka dun sa ecosystem ng Axie, the more na naglalaro ka, nag-acquire ka ng mga asset, nabili ka ng NFTs, may mga tokens ka, so tumataas ang iyong Axie Score. So yun lang naman siya eh. Yun yung pinaka-basic niya na idea, no? Ngayon, nangyari dahil sa paglabas ng BXS, so may mga tier kang kailangang achieve para mas malaki yung maging conversion rate mo. Kunyari gusto mo na siyang ibenta yung excess mo, no? So tayo kasi ang status lang natin is nasa lang tayo. At ano ba yun? Basta yung pangalawa. May pangalawa yun eh. So nandun lang tayo. So 70% lang naman tayo kaya Pero yun nga, nag-iisip din ako na patasin. So gusto ko rin reviewin yung mga badge
kung makakatulong ba to para umangat pa yung aking access score. Or kung possible ba, at syempre, may katumbas na kapital yan. No? Kasi madalas naman, ito malalaman nyo naman pero madalas kasi, i-summarize na natin, no? Na para tumasok yung access score, kailangan is may capital ka talaga. Talagang kailangan mong maglabas ng pera para tumasok yung access score mo. Which is mamaya, yun nga, may mga suggestion ako. Meron akong tinatawag na mga ideas na pwedeng makatulong naman do sa mga casual gamer at saka yung mga newbie, mga baguhan na papasok dito. No? Pati yung mga nakikita kong problema, mamaya i-discuss natin. Tapusin muna natin to, no? So, ayan, yung total access score pool, no? Sabi nila, once daw na 40% ng Axie NFT holdings, yun yung magde-determine ng iyong access score. So, merong 40 million yun. Total category points. So, 40% yun. So, mas marami kang Axies. So, mas ano ka. Tapos, may treasury naman, contribution. So, 30% yun. Mamaya, ano rin natin yan. Tapos, community contribution. So, 20%. Tapos, in-game performance, 10% naman. So, nakikita nyo, no? Para mas mataas ang access score mo, kailangan mo is ma-dominate mo itong Axie NFT holding at saka treasury distribution. So, ibig sabihin, capital na labanan ito. No, pagdating sa, kasi yung in-game performance is 10% lang. So, ang baba lang ng in-game performance No? Hindi na natin kukumpitin ng sobrang komplikado, no? Pero yun yung pinakang ipo-focus nyo pagdating doon sa pinag-uusapan natin. Para hindi tayo maligaw pagdating doon sa topic natin, no? So, ang pinag-uusapan natin dito is yung bigat ng saan nanggagaling yung access score at ano yung mas matimbang. Okay? So, ayan, yung access score daw nga, depende sa sa treasury contribution, kung may mga meron may mga badges kasi yan na pwede mo makita kung ano yung mga mga kailangan mong ma-achieve para makuha mo yung mga certain points na yon sa access score. Ayan, this is what keeps the access score committee up at night. Today, your access score determines your voting power during the governance process. So, yung palang ang impact ng access score sa ecosystem ng Axie. So, pang voting power pa lang siya. And that's about the only thing it can do. However, ito yung mga possible daw, early access, modifiers, yung nga, nabanggit natin kanina, exclusive in-game buffs or rewards. So, okay siguro to, exclusive in-game buffs or rewards. Hindi ko lang alam kung sa Classic or sa Origin ba yan, magre-reflect din ba yan doon, or sa TS Legacy lang. No? So, ito naman yung mga bagong badge na lumabas. No? So, una is yung proposal voter badge. Kanina, diniscuss natin yung 4, no? So, ito kasi yung, tingnan nyo yung category. Yung category niya is community contribution. So, kung titingnan natin sa taas, so, ayun siya, community contribution is 20%. No? So, yung community contribution, ang sabi dito, so, meron ka 9,001 points. So, kung nakaboto ka nung AIP 0001, so, magkakaroon ka ng 9,000 points. No? So, hindi ko alam kung may ano pa yun kasi tapos na Tapos na yung AIP 001 nagbotohan na kami diyan kung ano yung magiging ano. So, naging positive naman tayo sa botohan na yan na mag-a-allocate tayo ng mas malaking kapital para mag-develop ng mas malaking para sa mas na project. Ang risk nun, pag hindi nag-workout yung project, syempre, kasalanan yun ng mga pumoto. Marketplace, fee contribution. So, ito may panibago sila. No? So, ito naman, treasury contribution naman to. Ito yung pangalawa, yung 30%. So, dito naman, 1 point daw per ETH. So, ang kailangan mo daw gawin dito is, pag bumili ka, pag nag-trade ka or bumili ka ng mga Axis, mga kung ano-ano mga sa marketplace, per 1 point daw ng ETH, daw na
mako-convert daw yun to 1 point sa 0.0018. So may ano yun, may katumbas yung iyong ano. So maganda siya lalo na kung i-start ka, syempre bibili ka ng mga items, mga axis. So doon may makakasama na sa calculation. Hindi ko lang alam kung hindi pa naman ata to live eh. Kasi chinek ko yung aking access score kanina, ang dami ko nabili pero or baka itong mga susunod na purchase. So maganda siya lalo na kung nag-iipon ka ng mga axis. Tapos breeding fee, ayan. So sa breeding fee naman, so may 10 points ka per X contributed to treasury via breeding. So the more na nagbi-breed ka, so may additional points ka. Na once na nagbi-breed. So mas marami kang ma-breed, mas mas mataas ang iyong So capital na naman ang kailangan mo dito. So treasury ito. Tapos treasury contribution ulit. So minted runes and charm. Ito maganda kasi at least dito may encourage naman yung mga tao. Kagaya ko, napapaisip na ako kung mag-mint na rin ba ako ng mga runes and charm kasi marami kasi nadagdagan kasi yung nadagdagan yung benefits once na nag-craft ka ng runes and charm na NFT. Ibig sabihin, bukod sa pwede mo siyang ibenta, nadadagdagan din yung iyong access score. So, pwede mo siyang gawing, yun yung magiging goal mo. Lalo na kung hindi ka makapasok sa leaderboard, hindi bounties ka lang, tapos sa leaderboard, nahihirapan ka. So, pwede ka mag-craft na lang, lalo na, ito yung advantage nung lagi naglalaro. Kunyari, meron ka 30 energy. Ito na yung magiging benepisyo ng 30 energy kapag marami kang axi. Kasi once na 20 yung axi mo, may 30 energy ka. Naisip ko lang naman to na kung masipag ka na rin naman maglaro, tapos same lang naman ang nakukuha yung value ng yung dami ng moon shards eh. So, the more na nakakapag-craft ka na maraming yung moon shards, the more na mas marami kang nakakraft, mas marami kang nagiging na moon shard, mas marami kang nakakraft na runes and charm. So, yung runes and charm na yun, syempre, lalagay ka ng SLP, pagkano na lang naman ng SLP ngayon, may mint mo siya. So, once na naglabas yung panibagong season, maglabas yung bagong era, pa nag-craft ka, at maganda yung mga nakuha mo, pwede mo siya ibenta kasi gano'n naman ang ginagawa ko dati noon eh. Ang problema lang, hindi na naging profitable nung tinaasan na lang ng tinaasan yung fee. So ngayon kasi is bumaba na yung fee niya, kaya okay na yung magbenta ng mga ganong runes and charm. Diba? Kaya which is beneficial para dun sa mga gustong gawing paraan ng kanilang pagkita is yung mga runes and charm. Tapos, syempre, kung ang magiging diskarte mo is puro craft ka lang ng runes and charm, so yun na magiging mo. Kasi yung mga nasa leaderboard, kinokontrol nila ang kanilang energies eh. Bakit? Kasi syempre, kung mataas ang rank mo, mag-risk ka pa ba maglaro ng tuloy-tuloy, ubusin mo pa yung energy mo para lang umakyat pa sa mas mataas na leaderboard kung pasok ka na, kunyari, nasa top 1,000 ka na. Gusto mo pa bang bumaba yung rank mo? Malay mo, matalo ka pa. So, minsan, mga 5 or 6 na laro lang sila para lang hindi sila magkaroon ng decay, titigil na nila kasi pero kung ikaw naglalaro ka, tuloy-tuloy ka, so pwede ito. O nga lang, yun nga, hindi na siya yung yung kagaya nung nakasanayan natin na pag naglaro ka, nanalo ka, may SLP ka, hindi na siya ganun. So, kailangan mo pa rin talaga mag-effort dun sa mga mo. At kailangan mo ring maglagay ng kapital pagdating sa pagka-craft kasi kailangan mo ng SLP para makapag-craft ng NFT na runes and charm. Pero ang benefits din naman nito, that's na nag-mint ka, mint pa lang, may active points ka na. Okay, di ba? Minint mo pa lang hindi mo pa nabebenta. Minint mo, ibig sabihin, nilagay mo pa lang sa marketplace. May 10 points ka na. So, may napakinabangan ka na kagad. Nakaka-contribute yun doon sa iyong access score. So, titingnan natin to, pag-aralan natin to kung worth it ba or baka mamaya mas malaki pa yung nagagastos kaysa doon sa nabebenta. Yan. Tapos, introduction, new access code designation. Okay. So, ito yung mga badges
sample ng mga badges, no? So, yan, kung kailangan Forge Master, naka-forge siya ng 5 beses. Chaos Crafter, kailangan nakapag-ano ka ng Nightmare. Rise Harvester, yan, no? Kailangan may natapos ka. Makikita nyo naman to, yan, no? Yung mga badges na, ano, na dapat ninyong gawin para magkaroon kayo ng, mga task na dapat yung gawin para magkaroon kayo ng mga badge. At yung mga badge na yun, may corresponding access score yun. Tapos, ito mga UI and UX updates lang naman ito. Tapos, ano pa ba to? I disagree with the formula of weighing of the access to how can I change during the contributors program. Okay. Axie NFT holding counts towards, yun paano daw pa ganito? Kung ang Axie NFT holdings count daw para yung 40% kasi ng Axie score, pwede bang yung kunyari may whale na binili na lang niya lahat yung kanyang high Axie score tapos na-impluensyahan para ma-impluensyahan yung Lunasia. No, syempre sa booting power yun ang tinatanong nila dito Sabi din doon, sagot nila, ownership of Axie assets is a legitimate sign of commitment to our digital nation. However, it's not the only one. Even if someone max out their points in the Axie NFT holding category, they will only have 40 million out of 100 million. So 60 million. The category weighings prevent one particular Lunasia archetype to exercise outsized influence over others. So, hindi. Kasi paano ba? Ang dating kasi ng access score, nagiging basehan siya kung gaano kalakas yung boto mo sa decision making tungkol sa treasury at saka sa future ng ecosystem. Siyempre, mas mataas ang score mo, mas malakas yung boses mo dito sa Lunasia. Ganun lang, simple lang naman yung idea Kaso, ang nakikita ko kasing problema dito, isipin mo, may 100 katao sa isang barangay na lang. Sa 100 baryo. May ginawa tayong kanta dyan panoorin niyo yung ating blockchain sa baryo. Okay? Talagang pa isingit pa magbibigay tayo ng example. Example tayo. Merong 10 katao daw, kunyari may 10 katao na sa isang katao doon sa barangay, may 10 tao na mataas yung access score. Diba? Kunyari, ang points lahat is 1,000 points. Pero ang score nung 10 katao na yun ay 700 points na kagad. Bihin natin ganun. Ngayon, 90 na katao, yung mabababa yung score. So, anong pwede mangyari? Na, syempre, kunyari, pag magdidesisyon sila na gagamitin na natin yung pera dito sa barangay, na magbubuhatuan tayo. Syempre, yung 90, kunwari, yung 90 tumutol. Ayaw nung 90 na katao na na tumututol sila na gamitin yung pondo. Hindi pwede yan. Huwag yung gamitin yung pondo. 90 kami. Hindi kami papayag. Pero dahil yung 10 is mas mataas ang contribution na halos 70% or ng asset is kontrolado nilang 10, wala rin silang boses. Diba? Ano pwede maging epekto? Isipin mo, 100 katao sa isang barangay. Tapos 100 na tao yung sobrang taas ng access ko, tapos 90 lang yung mababa. So, magkakaroon talaga ng conflict. Anong mararamdaman ng mga maliliit na holder? Siyempre, pakiramdam nila, namin, wala naman kaming epekto dun sa botohan. Lalo na, unti-unti. Pwede nga maramdaman ko, hindi na lang ako boboto. O di kaya, hindi na lang din ako sasali sa usapin, discussion. Or mawawala na lang ako ng gana. Kasi siyempre, isipin mo, ang dami namin 90. Tapos pagdating doon, dahil sila 10, sila ay maraming mataas yung access score. Siyempre sila pa rin yung masusunod. So, para saan pa yung naging botohan? Parang walang, hindi democratic. Hindi binabase sa kung ilan yung bumoto, ang pinagbabasehan yung ilan yung naiambag. Yan. Sa halimbawa, ginamit yung treasury sa malaking project. Ginamit na yung yung pondo ng barangay.
Tapos paano kung bumagsak, hindi naging successful? Ano sasabihin ngayon ng 90 na miyembro ng community na yon? So, sasabihin nila, decision niyo yan eh. Kayo may problema niyan, kayong 10, kayo yung malaking access score eh. Nabutuhan pa tayo, pero di rin pala kayo ano. So, ano yung problema niyo yan? Kasalanan niyo yan. So, magkakaroon ng sisihan or away na maaari lang naman, ano, sa nakikita ko lang dito sa Axie, pwede mangyari ito yung susunod na pwedeng maging issue pag tagal. No? Tapos, syempre, mas madaling tumaas yung pagkakaroon kasi ng parang ano, magkakaroon ng parang elite group, 'di ba? Sa 100 katao, may 10 lang na parang sila yung matataas yung Axis score, kaya parang may elite, sila yung elite. Siyempre kung marami kang asset, tapos malaki yung contribution mo, yung tingin ng ibang tao, siyempre, yung may mga pera lang yung may power talaga. Pero kahit hindi naman ganun yung intensyon no mismong sistema, ganun yung nakikita ng mga mga contributors, di ba? At syempre kung ito ginagawa nila itong klase ng governance system na to, so yung perception o yung tingin din ng tao doon sa sistema na yun, malaking bagay. Malaking bagay doon sa ecosystem. Ano pa ba? Ano pa bang mga naiisip natin dito? Pwedeng yung mga holder na maliliit, hindi na lang sumali. No? Tapos, yung mga malalaking access score na lang yung pwedeng desisyon tungkol dun sa community or ecosystem. Tapos magkakaroon din ng maling treasury decision kasi syempre hindi naman alam nung mga whales o nung mga elites kung ano yung pangangailangan ng mga nasa baba Syempre tayo as community kailangan meron din tayong say talaga. May say naman tayo, nga lang hindi ganun katimbang. Magkakaroon ng trust issue yun. Magkakaroon ng trust issue sa community. No? Tapos, yung sinasabi nilang governance, sorry, Axie Infinity sa naisip ko lang ito yung sinasabi ninyong governance is parang formalidad lang. Para maging formal na lang. Yung masabi lang na may governance, gano'n. Hindi natin, yun naman mga haka-haka ko lang, no? Hindi ko naman alam kung ano pwede mangyari, pero yun kasi ang naiisip ko. Yun kasi ang pwedeng kasi ang gusto ko lang naman ipunto rito, hindi naman problema yung access score mismo Ulitin ko hindi kasi para sa akin, hindi naman kasi talaga problema yung access score. Ang problema lang yun, ang problema lang doon ay kapag yung iilang tao lang yung may tunay na impluwensya. Malino ba yung sinabi? Paano ba papaliwanag na mas hindi problema yung access score, pero ang problema kasi dito, yung iilang tao lang yung may influence. Kagaya niyan, syempre, nagbabase kasi sa bigat ng access score ng mga tao doon sa community Tapos maraming tao, syempre, ang pakiramdam nila, walang saysay yung boto nila. Diba? No? Kapag nawala na siguro pag nawala yung pakiramdam na kasali ako, so pwedeng doon magbumagsak yung governance. Siyempre pag naramdaman kong hindi, ba't ba ako mag-i-stay dito? Wala nang palang boses itong na to. Kahit na ba 1 milyon na naglalaro ng Axie, tapos yung 10 yung may hawak ng pinakamalaking Axis ko sa contribution, doon sa contribution. Yun nga yun, yung pinag-uusapan natin na to. Yung bigat. Saan ba yun? Yun, no? Sabihin na natin na dominate na yung buong NFT o 40% ang boto sila masusunod. Kailangan na lang nilang kumuha ng 20% para 60-40 community, kokontrolin yung community, tsaka yung Axie NFT holding lang. No? Pero syempre, kung ikaw ay whale at ang laki ng holding mo, syempre, the community talaga, makikinig talaga sa inyo. So, yung 40 tsaka 20 pa lang is 60% yun. Sabihin na natin,
Na yung 30% at saka yung 10%, yung in-game performance kasi yan. Ang pwede makamaximize yan, yung mga kagaya natin na mga casual at yung mga heavy grinder talaga. Sila naman talaga yung nagko-contribute sa treasury, sila yung nag-in and out ng mga asset, nagbebenta, nag-ano. Ang baba ng yung pagdating sa in-game performance, ang baba. Isipin nyo rin yung Atias Blessing. Yung Atias Blessing, hindi naman nila binigyan ng credit man lang kagaya ko. 980 days na ako naglalaro mula nung unang lumabas yung Atias Blessing. Wala man lang yung nadadagdag sa access score. Wala man lang akong nagiging dahil loyal ako, araw-araw ako naglalaro. Diba? Nag-i-spend ako ng oras tungkol doon. Then, so sakali man nabigyan is 10% lang yun ng boses, ng boto. Nasaan ba yung majority ng mga naglalaro? Yan nga, tanungin ko kayo. Nasaan yung majority ng mga naglalaro? The majority ng mga players is nandito sa in-game performance at nandoon sa treasury district contribution. Yung iba nga, hindi na maabot minsan sa treasury contribution eh. Nasa performance na lang sila eh. Diba? Yung mga naglalaro na lang talaga. Pero yung Axie NFT holding, ikaw, bilang newbie, ikaw ba tataya ka kagad sa isang collectible Axie para lang tumaas yung Axie score mo para doon? Tapos yung collectible Axie mo, hindi mo naman magamit. Hindi naman siya ganun kalakas. Kung makahanap ka man ng collectible Axie na pwede mo magamit, ang mahal naman. Nagigess nyo ba ibig ko sabihin? Ganun siya eh. Ganun ko siya tinitignan eh. No? Okay yung access score kasi para malaman kung gaano kakabigat pagdating sa ecosystem. Pero pagdating sa voting power o pagdating sa pagde-delegate ng mga boto, ganyan. Siya eh, mayroon pang problema eh. Okay sana kung pwede mong i-delegate yung boto. Para bang kunwari, dahil may 40% ka na basta ganun. Kunyari, isa ako sa yung 5, yung sa example natin kanina. Sabihin na natin 10 yung pinakang 10 yung pinakang malalakas, yung pinaka mabibigat yung access score. 70% or 60% ng mga total category points is nakuha nila. 60%. Ngayon, yung 5 doon, pwede nilang i-delegate, i-spread out yung puntos nila para doon sa mas mabababa. Diba? Para maging balance yung bibigat pa rin yung pinakamalaki pero madedelegate naman yung ibang boto doon sa mas mabababang ang access score para pag bumoto sila, doble yung boto nila or hindi ko alam kung paano mangyayari. Basta yung bang naka-delegate din yung kanilang mga access score. No? Ewan ko. Makikita naman natin to, lalo na pagka, pero sa ngayon kasi, yun nga, voting system pa lang ito, pero once na lumaki na naman itong project, gumanda na naman itong ecosystem, dumami na naman yung mga players, possible ito na maging problema pag hindi siya na-control. No? Baka mangyari nan yung mga access score is parang naging palamudi na lang. Kasi lahat tatargetin na talagang umakyat yung access score nila eh. Diba? Kasi bakit? Kasi yun yung exchange rate eh. Pagde-determine na exchange rate mo sa BXS. Kasi kagaya ko, Atias Guardian ako. No? Sa Atias Guardian, bago mo ma-achieve yun, halos dapat ang laki ng iyong Axie points. Para maging mystic na sa yung pinakamataas na tier, kailangan mo ng at least 30,000 points, 27,000 points para ma-achieve yun. Kailangan mong bumili ng mga Mystic Axie, kailangan mong bumili ng mga Origin, Agamo Genesis, diba? Para ma-achieve mo yung mga ganong klase ng status. No? Pero good thing din naman kasi
Nagiging dahilan nito para may reason ka to hold your asset. 'Di ba? Ako naman, yun lang naman ang aking ano doon dito sa update na to. Good thing siya kasi may structure. So hindi na tayo doon sa play to earn. So more on governance style of ecosystem na siya. So magkakaroon na talaga tayo ng maliit na ecosystem, may sarili ng ecosystem, sarili ng governance, may sariling bansa na. Magiging bansa na yung Lunasia. Tingnan natin kung saan papunta itong ano natin na to. Ba yan? Yung saglit natin, tagal na, 30 minutes na. Siguro, gawa natin to ng ibang topic, no? Yung itong tungkol dito, no? Comment nyo sa baba kung gusto nyo ng mas breakdown pa dito sa Axis Core, no? Comment down below kung gusto nyo na magkaroon tayo ng mas magandang breakdown dito sa Axis Core. Kasi sigurado ito yung next na pag-uusapan. Ito yung pinaka-big big deal pagdating sa TS Legacy. No? So punta na tayo sa ating Axie. Yan. So ang ating rank. Ang ating rank. So ito yung ating 600 pesos team. Napakamura. Pero hindi pa tayo nagpa-profit, no? So ang ating rank is 3932. Ayun. Tiger 1 pa rin. Grabe. Pumapalag naman kaso hindi talaga umabot ng 2,000. Sana nga yung leaderboard kahit ibalik nila sa top 10,000 man lang para kahit papaano may napapakinabangan naman tayo. So wala pa tayong nababawi dito. So nakabili na tayo ng 4 na Axie dito. So hindi na pala to 600 kasi naglagay pa ako ng isang Beast Axie. Ito yung may bulaklak sa ulo. So ibig sabihin nasa 800 pesos na to. Hindi pa rin tayo nakakabawi, guys. So nakikita ninyo, no? Ito yung murang tin. Ano na naman to, magkakaroon din tayo ng compilation na ito eh. Tapos binalas pa tayo, pero pure instinct, siguro pwede to. Tingnan natin. Epic Charm, ano ko bang i-ano natin dito? Bukas muna tayo ng mga box natin, Ito natin. Tapos, Epic Rune, may 4 tayo. Hanap tayo ng i-upgrade. Para sa ating Epic Rune. Pwede ba natin upgrade ito? Inspirational Hero, upgrade na natin. So, kailangan ko ng Inspirational Hero para mag-level 3, 2 pa nito. So, 4 na Inspirational Hero. Kailangan natin. Hindi, 2 muna. Testing muna natin 2. Baka mali ang ating computer. Yan. Inspirational Hero. Asan no? This. So, ito. Upgrade natin para maging level 2. Alam po, kailangan pa ng isa ito. 3 atang Inspirational Hero na level 2 bago maging. Equip muna natin. Ayun, kuna pa nga isa. So, kuha pa tayo ng isang Inspirational Hero. Bali 2 pa. Kasi level 2 na natin. Yan. Level 1. Para ma-level 2 na natin. Level 3. Yan. So, level 3 na ating Inspirational Hero. Keep natin. So, plus 1 reach shot all allied axes. Gains 5% card stats when any allies gain fury. Wala tayong mystic na ilan ba scrap natin? Scrap natin 3,700. So, kailangan natin ng 12,000. Subukan muna natin mag-craft, guys. Baka naman makakapag-craft tayo. Makachamba naman tayo ng mystic na rune.
Alat agad ah. Basic lang to guys, no? Kaya medyo mahal lang ano na. Basic lang, wala tayong SLP. Wala nga. Wala rin tayo nakuha mystic na kahit anong runes. Tapos ito pala guys, hindi to NFT. Kasi wala tong SLP. So wala tayong nakuha. Kailangan natin. So mass selection na lang tayo. So yun, makakuha tayo ng 14,000. So pwede tayo magbawas sa beast natin. Teka, yung reptile muna natin. Kunin muna natin itong ibang reptile na equips. Kasi nagpapalitin ako minsan ng team guys eh. Lalo na kung busy ako. So masanay kasi ako maglaro ng poison. Kaya masanay, hindi kagaya nitong team na to. Siyempre pinag-iisipan ko pa eh. Pero dahil kasi poison user ako yun. Nilalaro-laro ko lang siya. Nagpa-farm lang ako ng pangalan nun? Mga fragment. Wala na tayo sa beast of power. Huwag tayo dalawa. Pero tayo ng dalawa. Ito, Pangolin Scale. Doros May. Pangolin. Ayan naman natin. Baka makailanganin din natin na make. Wala naman tayong make. Disenchant na natin. So, sa scrap, bili tayo ng isa nito. Yan. Open na natin. Kuha tayo ng Endless Anger. So, plus 2 rage. No? Kada turn. Plus 2 rage agad siya. So, maganda siya para makapag-gain agad tayo. Lang, problema pala. Yung Way of Beast ba? Ang Way of Beast kasi. Sino ba? Way of Beast. Way of Beast kasi round 4 subukan muna natin to. Or Endless Anger muna tayo dyan. Tapos, meron pa tayong isang wala na siguro guys, tayong may add dito. Testing tayo. Laro lang tayo ng mga 3 lang, tapos punta tayo ng classic. 3 laro lang tayo dito. Kamustahin lang natin ang ating experimental na team kung saan naabot. So yun nga, kung naghanap ka ng murang team, so ito yung example ng murang team. So okay naman siya, okay naman yung rank niya, nasa Tiger, ganyan, nasa top 4,000 din, pero nga, wala ka pang nagiging, wala ka pang pwedeng kitain. So depende talaga yun sa inyo guys kung paano nyo titingnan itong Axie. Start. Imbis tayo makaipon. Re-reviewin ko rin yung mga natin guys, mga badges. Kasi baka may mga badges naman na madaling makuha or madaling ma-achieve. Para mas tumaas pa yung ating points. Kailangan kasi natin siya. Sa ayaw at sa gusto nyo, kailangan natin talaga siyang dahil yun na yung naging part talaga ng ecosystem. Kailangan na talaga is mas mas true contribution na dapat yung maging nila structure nung ng access system. Yun, nag-arrange na tayo. Ito muna. Saka tayo mag-rolling. Kayo, kamusta yung mga rank nyo? Pumasok na ba? Sa wala. Hindi makapasok si KAG.
tayo makapasok, hindi tayo maka-experience ng mga game. Ngayon, ano na? Mystic era na. Ang petsa na. Tayo dyan. Wala talaga, oh. Grabe naman siya. Wala talaga. Ayaw talaga. Talo na naman to. Ang cards natin. Ayan, wala tayong cards. Talo na naman tayo, man. Hirap umakyat dito, no? Ayaw talaga tayong palusutin. Kung gusto nyo ng ano yung ano natin, yung sa ating classic, maglalagay na lang ako ng timestamp. Oo, maglalagay na lang ako ng timestamp para mas ano sa inyo, convenient. Ito kasi sa origin, no, ang ginawa, ang ano kasi natin dito, ang task natin ngayon dito is gumawa ng rules and charm. No? Tapos doon sa ano natin susunod is yung classic. Papakita ko sa inyo kung paano yung gameplay. Magpapaka-stress muna tayo. Tagal ko na rin kasi hindi nalalaro yung aking classic. Busy pa eh. Kaya ano, isipan ko na kamustahin. I-3 games lang natin ito. Ganda ng tingin niya. Kakamukha din. Gagawa nga ako ng listahan ng ano eh, sunod na pwede natin gamitin din. Pero yung less than ano lang, guys, hindi yung talagang mga pang-meta na team. Gusto ko lang sububok din ng iba pang mga. Ang plano ko is yung ano eh, yung naka-winghorn na mga bird. Dati ko pa gusto yun eh. Yun nga yung pinopost ko dati na tingnan natin kung maano natin. Tsaka mumurahin lang. Siguro mga tagpa 500 pesos pwede na yun. Tingnan na natin kung saan naapot. Nga lang, kung tinatanong nyo kung ano magiging sense ng ganun, no? So, maglalagay din tayo ng bounty board. Inaantay ko lang talaga yung codex para makapag-start tayo mag-bounty board. Doon natin malalaman, i-evaluate din natin doon. Kaya wag muna kayong bumili kung plano nyo nang bumili or na-encourage kayong bumili. Wag muna kayong bumili. Nood muna kayo sa akin. Kasi dito, ina-experiment ko na eh. Yung mga pwedeng maging lapses eh. No? Na-experiment ko na rito. Natatry ko na rito. Kung pag bumili ka ng ganitong team, ano mangyayari or ano. Ayokong sumugal ng malaking yung maggagawa ng yung nasa meta na team. Sa totoo lang guys, ayoko kasi hindi na nga ito yung pinaghahandaan kong game. Ang pinaghahandaan ko na is yung Atias Legacy. So dito, nood-nood lang muna kayo. Tingnan natin, pare-parehas nating aralin ito. Sa totoo lang, ang malaking bagay din itong ginagawa kong pagko-content eh. Sa Axie Infinity, tsaka sa blockchain. No? Although alam ko na yung iba, no? Pero at least dito, mas nagkakaroon ako ng deep, nakakapag-deep dive pa ako. No? So sabay natin, yung mga matutuklasan ko. So dito, maano natin. Tapos, ano nyo rin, sabihin nyo rin sa akin kung ano yung mga naiisip ninyo. I-comment nyo dyan sa baba kung ano yung mga pwedeng, ano ba yung iba pang ideas ninyo na palagay ninyo na hindi ko naman nakikita or mga magagandang nalay, may mga suggestion kayo na ano natin, grabe naman, 3 laban lang tayo, 2 talo kaagad. Lahat talaga. Bale, last na to guys, tapos mag-ano tayo, classic. Papakilala ko sa inyo yung aking termi. Grabe naman, termi pa rin. Ilang taon na? Hindi, naging ano kasi favorite ko kasi yung termi. Kaya, unang team ko kasi yun. Abangan nyo pala yung aking ano ha,
Aking siguro sa March 1, doon ko siya i-post yung aking kasaysayan ng aking pagbili. Paano ako nalugi? Ano yung dahilan kung bakit ako nalugi? Nakikita niyo ito. At kung paano naman, ano yung magiging sunod na game plan ko pagdating sa na hindi naman yung tungkol lang sa sa akin, no? Tungkol din naman yun sa atin lahat na at least kung ikaw nanonood na interesado ka sa Axie pero hindi mo alam kung parang karoon ka ng idea ano yung mga mali ni KJ nung panahon na nag-Axie pa lang ako. Simula ako mag-Axie, ano yung mga naging mali ko na pwedeng maiwasan mo or hindi man sa Axie, pwedeng sa ibang game na play to earn din or yung kumikita ka doon sa game na yon. Pwede mong gawing pasihan mo. Ang hirap din no, as a player ng mga ganitong klase na laro, ang hirap maghanap ng magandang resources ng magandang information lalo pagdating sa experience Although may mga nakikita tayo, mga nagpo-post or mga nagko-comment na gano'n. Kaso minsan kasi blindsided naman kasi pag kaya nga comments lang siya. Ano lang yung masasabi doon sa certain topic So sa atin, dito sa ating channel, no, so dinidiscuss talaga natin yung mga palang syempre medyo mabagal ako magbigay ng update or ko ng Pero i-deliver natin yan. Pag hindi na tayo masyadong busy, natin. Sisipagan pa natin mag-update ng mga ang gusto kasi natin is yung mga bago na gusto mag-try, magkaroon talaga ng idea pagdating dito. Hindi ko sinasabi na perfect yung ating channel, hindi ko sinasabi na dito talaga pero pwede nyo gamitin yung platform ko para mas makita nyo pa, mas maging malalim pa, no? Yung inyong pagre-research, no? So yung sa akin naman is more on basics lang Siyempre kung gusto nyo mas malalim pa doon ng mga discussion, tapos magkakaroon kayo ng idea na may ganito pala, no? So, ako kasi is pinapakilala ko sa inyo yung blockchain, yung NFT, crypto, yung Axie, pinapakilala ko sa inyo. No? So, kung gusto nyo pang mas mag-deep dive, mag-further research, na which is yun naman talaga ang tama, siyempre, hindi din naman kayo pwedeng magbabase lang sa isang content creator na porket sinabi ng content creator, okay na. No? Tama naman yun na dapat, sayang yung reach natin. Tama naman yun na dapat hindi lang isa yung pinagbabasihan nyo. Lang, sa panahon kasi ngayon, lalo na bagsak yung market, wala namang nagko-content ng Axie na na para manood ka or ipapakita lang sa'yo na nag-fail o di kaya hindi worth it, di ba? Siyempre kaya ka nga naghanap ng mga content about Axie, naghanap ka nung nagiging successful, pero hindi kasi ganun yung totoo Hindi kasi yun yung totoong nangyayari Kaya nga ginawa ko itong channel na to para malaman. Siyempre, pag tayo nakikita natin na naging effective yung ating ginagawa, good yung ating ginagawa, yung plano natin na susunod, nagpa-profit tayo, siyempre i-discuss din natin yun. Pero ayoko kasi simulan sa ganun kasi ayoko maging ganung klase ng channel, yung more on hype or wala. Tingnan mo, kagaya niyan, 3 laban na nga lang tayo, talo pa lahat. Classic na lang tayo. Classic. Yan. So, ayoko naman kasi na magmukhang hype content itong ko. Siyempre, more on yung kung saan naman ako naging tama, yung mga decision ko, ganyan. Kung ilan yung nabawi ko or magkano ba ang kinita ko last cycle. Ayoko nang ganun Ang gusto ko is yung mapagdadaanan ninyo. Diba? Kung ano yung mapagdadaanan ninyo dito sa market na ito. No? Yun ang gusto kong ituro sa inyo. Yung gusto ko kayong i-guide sa ganung klase ng scenario tsaka yung reality talaga. No?
Kasi hindi naman lahat ng nag-crypto is nagtatagumpay yung sa una niyang cycle. So tayo, gusto natin, nagtagumpay tayo lahat. Kaya hindi ako bias. Pinupuri ko yung Axie, pinupuri ko yung mga developer. Pinupuri ko yung mga projects pag alam kong okay, pero pag alam ko may mali, so nagkikriticize tayo, nagko-comment tayo tungkol doon. Bibigay tayo ng reaction. Yan, no? So, dito naman sa ating Axie Classic. So, maglalaro lang tayo ng Axie Classic kasi na-miss ko rin itong Axie Classic. Hindi pa kasi ako nag-bounty masyado ngayon. Ano na lang ako. Busy pa eh. So, na-miss ko maglaro nito. So, laro tayo ng Axie Classic. So, ang gamit ko is Termi. Termi na team. Tingnan natin kung marunong pa ba tayong maglaro. Ang sound pala eh. Tignan natin ng sound. Kasi, mas gusto ko yung soundtrack nito Mas gusto ko yung soundtrack nito nostalgia talaga eh. Ayan, so magkaiba naman hindi naman siya turn-based din nito kaso hindi kayo sa bayan kayong titira. So ito turn na to, turn niya at saka turn ko. So maglalapag kami ng mga cards. So iba naman yung gameplay nito, hindi nakagaya nung kanina na origin na pag turn mo ikaw muna tas ito sa bayan to. So ang gagawin natin dito ay para mali yung tip. Mali nga yung team ko. Ba't ba ito yung ginamit mo? Wala naman siyang upway. Patay tayo nito. Enter na lang tayo. Hindi rin siya tumira. Ay, naku pa. Hindi rin siya tumira. Mga deads ata to So yan may energy system din dito. Kung ilan yung energy, ito yun. So yung 1:10, yun. Tapos meron ding, ayun yung kung ilan din yung cards niya. Makikita nyo rin doon. Okay, nakakas energy. Yung sabi niya naman ay, sinaldo tayo. Bakit ito yung tip ko pala? Tagal ko na kasi din nalaro eh. Siguro sa bounty, ito yung kailangan ko, 2 plant, 1 aqua. Kaya ganitong malipan, baguhin pala natin ito sunod. Okay. Apa? Ito. Tayo na natin. Papatay kaya. Unsurable yun. Dami spell tayo konti. Grabe, dati ang mamahal ng mga Axie na to guys. Ay, magkabot na tayo. Wala pa sa energy, wala kang makukuha. Bali yung team ko, ba't hindi ko napansin? Chops talaga eh. Yun lang. Easy talaga. Palitan natin. Hindi pangit yung team ko. Task ko ata to sa bounty, kaya ito yung team ko. Kasi minsan may mga task kasi na para magkaroon ka ng points sa bounty, kailangan mo daw gumamit ng 2 plant, 1 aqua, 2 plant sa harap or isang mech bird, ganyan. Tapos kailangan mo manalo na yun ng gamit mo. So, ganun siya. Diba, GG? Iyak. Nako. Ay, naku. Ano ba naman? Talo na sa Origin. Talo pa sa Classic. Dito wala rin naman nagiging dito. Pero chances lang yung Seltimar. Makachamba tayo. Talo na naman, Okay, singa muna natin team. Ito, dapat ang team ko.
Ito ang ating team. So, ito is tumatalon-talon. Bukan natin. Yan ang ating team eh. Pinalitan kasi natin. Ay, mali pala yung plant. Ano ba yan? Madali kasi eh. Tapos energy pa. Ay, naku. Uy. Hindi pa lang matako yun. Sayang. Feeling ko pa naglalaro ako ng classic para akong nababanulit. Makita mo naman yun, ano ba naman yun? Grabe ka naman. Grabe ka naman. Bakit po? Skuday. Axie, ano na. Hanggang ngayon, pinapasakit pa rin ang ulo ko talaga itong Axie na. Anim na sunod-sunod na talo ha. Panlima na to. Sunod net. Isa pa. Tatlong straight na talo sa classic. Sa all. Tapos tatlong straight flip sa ano? Ayoko na sa'yo. Wala ka dyan. Ang saya-saya. Ang saya-saya naman ng buhay. Isang panalo lang guys. Isang panalo lang. Isang panalo lang. Makaramdam ko talaga pag naglalaro ako ng classic para akong bumabalik sa pagiging bano. Kung bano talaga ako no. Ba't puro ganito yung team? Bird, neck, tapos ano? Gaya natin yun. Yung mga akta tayo eh. Diba? Grabe. Ay, nakapa. Grabe na ito eh. Hindi, ano yan guys, pinagbibigyan ko na yung mga kalaban. Gusto ko lang ipakita na hindi ako marunong. Yung sunod na laban natin, manalo pa. Magpo-pro, ano na tayo, pro moves. Kasi, panalo ko to eh. Partida, sangaksi na lang ako, panalo ko pa yan. Sangaksi lang yan, oh. Sangaksi na lang, di ba? Mananalo pa yan. Mananalo pa yan. Mananalo pa ba to? Hindi eh. Pwede mag-ano to eh. Okay. Nga, ayusin ko na nga. Ay, naku po. Ayusin ko na nga. Sabihin nyo naman, napapaya na natin. Grabe yung laro ko ngayon. Mapahuli din yung classic, talo. Grabe na. Grabe na to. Grabe na to. Grabe na to. Boom. 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 Wala na. GG. GG. GG.
GG na, sir. Palitan natin itong ating plan. Hindi ba? Yung aksi ko dito. Hindi, baka malas lang talaga ako sa arena. Subukan natin sa Course Coliseum tayo. Tama tayo sa Course Coliseum. Baka malas lang talaga sa arena. Ito, dito ako magaling. Course Coliseum. So, itong Course Coliseum, iba naman tong klase ng laro. So, dito, randomly yung mga axe mo, mapapalitan ng parts, yung kagaya nito, yung ating aqua. So, mapapalitan yung kanya, hindi na shooting song, so magbabago na siya. So, yung mga speed, mga parts, magbabago rin. So, hanap tayo dito. So, ang bagay sa atin dito ay swallow, no? So, ito yung level 2 na swallow. Tapos, itong spinal. Wala pala yung spinal trap din. Ano ba yan? Transfer all the buffs on this axis to closest target. Okay. End life to me. Tapos na tayo nito pagka tayo napatansik sa Course Coliseum. 2 talo lang sa Course Coliseum, wala na. Ano sa paano ba to? Patayin na natin. Ay, hindi pa namatay. Ano ba yan? Nag-shield pa nga. Nag-shield pa nga. Ay, naku po. Galing, ayaw pa niya mamatay. May poison pala siya dun, pwede may stun yung sumunod. Marami na nga. Skip mo tayo. Skip mo tayo ng energy. Dinamit na ako pala. OMG. Turn na lang. Turn na lang. Swallow muna tayo. Ano po, grabe naman. Hindi pa lumabas yung lagging. Pagis. Ayan. Lumabas yung lagging. Ayan. Napatay na ito.
Kahit ba yan? Inaanat na talaga ngayong araw na to. Grabe, ako. Parang may naisip na ako magiging title yung itong ano ko, content ko ngayon. Blue Streak Mania. Grabe naman. Muna stand pa. Ako po. Grabe naman yan, guys. Ayoko na yan. Ulit na ulit ng app. Ano to? Yung turn naman. Wala na rin pala. Hindi natin magagamit. Yung night steal at saka add shield by 50% damage. Discard deal to plant. Tapos maganda yung stun. Pero ito target access kayo na target allies. Mutant power. Isang panalo lang, guys. Isang panalo lang. Ano ba yun? Not today. Ang sarap talaga maglaro ng Axie, no? Wala nang ang kinikita. I-stressing ka pa. Iba yung ano talaga, no? Iba yung epekto talaga ng classic, no? Bumalik ka sa classic talaga. Nandun pa rin yung ano, yung nostalgia. Hindi ko sinasabing worse yung laro. Parang sobrang ano talaga niya, sobrang ano talaga ng utak mo talaga. Kasi syempre nasanay rin siguro nung scholar pa lang ako, nandun na yung ano ko yung feeling ko kapag naglalaro eh. So, hindi natin masabi na ano depende talaga eh. Sa Origin naman, kaya chill gaming na lang ako no, kasi alam ko na yung capacity ng team ko eh, kung hanggang saan lang talaga eh. Pero minsan kasi kagaya dito, minsan na-outplay pa kasi yung laro. Kalang minsan pagdating sa mga bunot-bunot o mga ano, malas ka talaga. Pag inaalat ka talaga, wala talaga. Grabe o kahit isang panalo, ayaw tayo panalo. Isang panalo lang. Isang panalo lang. Grabe yung streak natin. 8. Pang-8 lose streak, 3 sa Origin, 3 dito sa Arena, 2 sa course. Grabe. Grabe na ito. Grabe na ito. Wala talaga ipinanalo. Grabe na. Ang ganda ng title natin ito. District ng Bayan. Ay, kapa. Grabe na. Ang panalo lang, grabe. Hindi pa tayo pinagbigyan. Hindi pa talaga pinagbigyan nga ni. Hindi pa napagbigyan nga ni. Galing guys, no? Kala mo mananalo na, no?
Akala mo mananalo na, nakakapaliw to. Tinawag dito talmi, naman mangga. Headshot, self-rally, risky. Ayun na, disable ang ating wall. No, night steal. Lose strike na nga ni. Enter tayo. Sana wala siyang nakuha magandang top 3 energy. Yun. Okay. Okay. Let's go. Lose strike na nga ni. Isa lang, isa lang. Isa lang. Drop pa? Grabe na to. Grabe. Ay, hindi. Pwede pa tayo isa. Draw yun eh. Sige. Nagbigyan pa tayo. Isa pa tayo, isa pa. Hanggat di tayo nakakawala sa ano, acrobatic. Speed plus tayo. So yung aqua natin mawawala. Ignore shield, skirt, tablet, iron dust. Ignore shield. Poppy smoke. Smoke na baktan. Game. Grabe nila yung code yan. Draw. Nagkakaya tayo pa na nun. Talagang drinom pa eh. Okay. Ito po. Magititira natin dito. Ano bang titira natin dito, guys? Hindi mo natin mapapatay, hindi rin makakakuha ng combo. Skip na lang ulit tayo. Ano, patuloy siya ng energy. Grabe yung term nito. Mamatay ba ako dito sa pista? Sa neck? Bukan na lang. Tapos yung acrobat, di rin magamit. Hindi pwede pa rin gamitin yung acrobat. Mamatay kaya ito? Kaya kasi mag-shield pa eh. Yun, nag-shield. Sulit yung damage. Kaso patay kaya. Papatay ako. Huwag ka mag-creep. Patay ako. Grabe na ito. Grabe na ito. Okay. So, sa'yo, pala ko nga dyan. Ito. Ay, naka. Ba't pala ako gumamit ng ano? Inis na kasi ako. Inis na ako eh, kaya ako ano tuloy ginagamit ko eh. Ba yan? Ayaw talaga yung panalo. Patay na naman. Boom. Ay, skudong.
Huwag na tayo magkita-kita sa arena, guys, ha? Talagang mapapakwit ka dito, eh. Iba yung dating, eh. Iba yung dating talaga ng classic, talaga, iba. Iba yung epekto sa utak. Iba yung inis, eh. Sunod-sunod din naman talo ko sa Origin, pero hindi ganito ka-inis. Naiinis na ako. Pero actually, kung pagdating talaga sa game, so mas mag-enjoy ka, yung talagang gusto mo invested ka dun sa laro. Ano talaga? Classic talaga. Dito pa rin, kung talagang skill ang hinahanap mo, skill-based talaga. Classic talaga. Kasi dito nagbibilang ka ng turn ng energy ng kalaban. Kaya lang kasi yung mga aksi natin eh, hindi naman kasi ito pang yan, so maraming salamat sa inyong panonood, guys. Comment nyo naman dyan kung ano sa tingin nyo yung masasabi ninyo doon sa ating access score. Palagay nyo ba so worth it ba siyang i-grind? Worth it ba siyang gawin? Ano yung palagay nyo ano yung mga ideas ninyo tungkol doon sa mga topics, mga diniscuss natin kanina about sa access score? Tapos, naranasan nyo na rin ba to? Yung sunod-sunod na talo? Grabe, lose streak ako ngayon. Wala man lang ako na panalo. Binisita ko lang ang aking classic. Sinubukan kong wala eh. Nga talaga eh, no? Sa yun lang, maraming salamat ulit, guys. Kita-kita na lang tayo sa arena. Game on!